Dalagang ibinenta ng ama. Humingi ng tulong sa isang gwapong bilyonaryo. Ngunit kapalit nito, dadalhin niyang magiging anak nito. Ating alamin ang buong kwento. Alena POV. Hello? Bungad ko sa pagsagot ko sa linya. Where are you? Naipit ko ang labi ko nang madinig ko ang nag-aalalang tinig ni Xander. Nasa bahay pa din ako. Pagkasagot ko nun, nagputol-putol ang linya. Nasa eroplano pa si Xander at malabo niya ako maabutan. Umayos ka na. Maya-maya lang alis na tayo. Maotoridad na ni Daddy. Sa pamilya namin ay hindi uso yung salitang pagmamahal. Lahat ay sa negosyo umiikot. Hindi lingid sa kaalaman ni Daddy na nobyo ko si Xander pero nagawa niya pa din ako isali sa subasta tulad ng ginawa niya kay ate. Nakatungo ako at palihim na tumutulo ang luha. Hindi ko alintana kung gaano kalaki yung offer nila. Madami akong manliligaw at sila na din ang nagsasabi na maganda ko kaya napakaraming nag-aalok sa akin ng kasal. Ngunit si Xander lamang ang gusto ko't wala ng iba. 12 billion. Napasinghap ako nang walang sumagot ni isa sa nag-offer na yun. Nagtaas ako ng paningin. Palagay ko'y dito na matatapos ang lahat. Mr. Montreal got Miss Cardova in 12 billion. Anang announcer sa stage. Napalunok ako. Ang lalaking bumili sa akin ay napakalaki ng katawan. Puno ng bigote ang mukha niya at salubong ang kilay. Para bang sa isang bitbit niya, malalagas yung mga buto ko. Umiiyak ako nang dalhin ako sa backstage. Isang tanyag na bilyonaryo ang nakabili sa'yo. Napakaswerte mo. Puri sa akin ang babaeng nag-a-assist sa akin. Sandali at kukunin ko lang yung certificate sa office. Aniya, tsaka ako iniwan. Ganun na lamang ang pagtambol ng kaba ko. Naglakas loob akong buksan ang pinto ng kwartong kinalalagyan ko. Lilinga-linga ko matapos ay nagtatatakbo palabas. Humahangos ako't parang mapapatid ang paghinga dahil sa nagkahalong pagod at kaba. Palabas na ako nang lingunin ko yung pinanggalingan ko para siguruhing walang nakasunod sa akin. Paglingon ko paharap, napaatras ako dahil sa pagsulpot ng isang gwapong lalaki. Mister, tulungan mo ko pakiusap. Ilayo mo ko dito. Parang maiiyak ng saad ko. Tinaasan niya ako ng kilay. Sinusuri kong sinukot bakit ako nandito sa harap niya. Maawa ka. Lumingon ako sa likod at talaga namang nagkakagulo na sila. Hinawakan niya ang pulsuhan ko at itinago sa malaking puno na nasa bungad ng gate. Mr. Calderon, yumuko ay yung mga nakaitim na gwardya sa lalaki nagligtas sa akin. Are you finding someone? Inosenteng aniya. Opo, yung babaeng nabili ni Mr. Montreal. Anang gwardya, napapikit ako ng mariin at nananalangin na sana wag naman niya ako ituro. Well, imposibleng makatakas yun. Go on and search her inside of that place. Nasa likod ang dalawang kamay niya at kalmado kong magsalita pero puno ng otoridad ang kanyang tinig. Nang makalayo na ang mga lalaki ay nilapitan niya ako. Malaki yung itataya ko sa'yo kaya siguruhin mong may mapapala ako. Let's go. Baka may makakita sa akin. Kabadong saad ko. Tinanaw niya ako ng walang emosyon. Tandaan mong kapag ako yung kasama mo, walang gagalaw sa'yo. Dahil sa sinabi niya, napawi ang takot ko kahit papaano. Teka, saan ba yung punta natin? Saad ko nang tahaki namin ng madilim na daan. Uuwi na. Simpleng aniya nang ako'y kanyang lingunin. Abala mga tauhan ko sa paghanap sa'yo, kaya wala akong driver. Napangiwi ako. Masakit na kasi yung pa ako dahil sa paltos na tinamo ko kanina kakatakbo. Iika-ika akong sumunod. Tinanaw ko yung likod niya. Mabagal kong humakbang siya na tila ba inaantay niya talaga ako. Nakasuksok sa bulsa niya ang mga kamay niya. Nagitla ako nang maupo siya sa sarili niyang paa. Pumasan ka. Napakurap ako nang sambitin niya yun. Ha? Don't act like a stupid. Alam kong nadinig mo yung sinabi ko. Masungit na aniya. Nahihiya akong sumampas sa likod niya matapos kong ilihis ang aking dress. Malayo pa yung lalakarin natin. Hindi kita mapapakinabangan kung mapuputol yung paa mo, hindi ba? Nadinig ko ang bahagya niyang pagtawa. Bakit ka tumakas? Aniya, nang magsimula kaming maglakad. Dahil ba hindi gwapo't medyo matanda yung nakabili sa'yo? Aniya pa't walang duda na kilala niya talaga ang Montreal na iyon. Hindi, wala akong plano mag-asawa ng iba bukod sa nobyo kong piloto. Malungkot na saad ko. Sandaling namutawi ang katahimikan sa amin. Masyadong ganid yung daddy mo pagdating sa pera. Kaya niyang ibenta sa demonyo kahit pa sarili niyang kaluluwa. Napasinghap ako. Wala na akong plano mag-asawa dahil tulad mo. Naibenta na din sa iba yung babaeng gusto ko. Si Amira, yung kapatid mo.
Siya ang gusto ko pero hindi ako umabot sa subasta, kaya may ibang nakabili sa kanya. Alam ba niyang may damdamin ka para sa kanya? Hindi ko alam, basta ang alam ko, mahal niya ako. Pero hindi na kami pwede ngayon dahil buntis na siya. Tila lumungkot ang kanyang tinig. Anong balak mong gawin sa akin kung ganun? Lakas loob na saad ko. Hindi ko pa alam. Wala na din naman akong planong mag-asawa. Kung hindi lang ako naawa sa'yo, binalik na kita dun. Alam mo bang napakamahal mo? Buhay ko yung kabayaran, oras na malaman nilang nasa akin ka. Napalunok akong muli. Ang isipin na mamamatay ang taong to nang dahil sa akin. Para bang sumisikip ang aking dibdib. Nagitla ko nang huminto siya sa paghakbang. Ayaw mong ibalik kita dun? Nanlaki ang mata ko, tsaka parang baliw na umiling-iling. Please, maawa ka. Ayoko sa kanila. Kung ganun, papayag ka bang bigyan mo ko ng anak? Tataya ko yung buhay ko para sa kaligtasan mo. Oras na matagumpay mong maisilang yung anak ko, dadalhin kita sa nais mong puntahan. Hihingin ko yun sa'yo para kung sakali na mawala ko, may papag-iiwanan ako ng mga kayamanan na mayroon ako. Hindi ako nakaimik. Hihintayin ko yung sagot mo hanggang bukas ng umaga. Kung hindi ka papayag, mapipilitan ako ibalik ka kay Montreal, Alena. Pagtatapos niya, hindi ko alam kung para sa ng kabog ng puso ko nang tawagin niya ang aking pangalan. Huminto siya sa paghakbang nang may liwanag na tumanglaw mula sa aming likuran. Ang puso ko hindi mapakali. Baka kuhanin nila ako. Alalang saad ko. Calm down, sinabi ko na. Walang gagalaw sa'yo. Ang bawat kataga niya ang nagpapakalma sa akin. May humintong kotse sa tapat namin. Bumaba iyon at kami nilapitan. Yumuko siya para magbigay ng pagbati. Mr. Calderon, kasama niyo po pala siya? Kanina pa po namin siya hinahanap. Wala ka nakita. Sa isang sabi niya sa lalaki, mabilis itong tumango. Pinagbukas niya kami ng pinto ng kotse. Maingat niya akong ibinaba. Inalalayan pa sakay ng kotse. Anong usapan doon kung ganun? Tanong niya sa tauhan nang ito ay mag-drive. Nagwawala po si Mr. Cardova. Nagabutan naman na po sila ng pera. Pinapahanap na po si Miss Alena. Walang barilang naganap? Napalingon ako sa lalaking katabi ko. Nakakross legs siya at talagang kalmado kahit ganong klase yung tanong niya. Wala naman po. Kinakailangan lang na makita si Miss Alena bago maubos yung palugit o ibabalik yung pera kay Mr. Montreal. Tumango lang itong lalaking katabi ko. Nilingon niya ako. You can sleep. You are safe now, don't worry. Bagaman ganun ang sinabi niya, hindi ko magawang matulog. Gusto ko makita kung saan niya ba talaga ako dadalhin. Malapit-lapit na kami sa bundok nang may mamataan ako malaking gate. Malalaking gwardyang naroon at para bang sila lang ang may kakayahang magbukas ng gate na yun. Pagpasok ng kotse, malawak na lupain ang aking nasilayan. Bagaman gabi na, maliwanag pa din dito sa dami ng ilaw na nakapalibot hanggang sa may panibago na namang gate kaming pinasukan at doon ko na natanaw ang napakalawak na mansyon. Walang kasing ganda, walang kasing laki. Lalakad ka ba o bubuhatin pa kita? Kalmadong aniya. Ano, lalakad na lang. Tumango siya at pinagbukas ako ng driver niya ng pinto. Pagbaba ko, natanaw ko ang mga kasambahay niya na nakatanaw sa akin. Gamutin niyo yung sugat nun. Aniya sa akin, tinanaw ko siya. Sinalubong siya ng maedad ng babae na sawari ko ay kanyang katiwala. 2 kasambahay ang nagalalay sa akin. Kaya niyo po bang umakyat ng hagdan? Tanong sa akin ng isa. Umiti ako tumango. Oo, kaya naman. Sagot ko pa pero kagad na nalaglag ang pangako nang makita ko kung gaano kataas yung hagdan na paikot. Hindi ko pala kaya. Ngiwing saad ko. Sa guest room na lang. Napalingon kami dun sa lalaki. Hindi ko pa kasi alam ang pangalan niya. Muli na naman nila ako inalalayan papasok sa guest room. Pinagpalit lang nila ako ng damit matapos mag-shower. Pantulog na damit ang aking isinuot. Nagpaltos na palang talaga yung pako kaya pala mahapdi. Sinisilip ko yung likodan ng pako nang pumasok yung lalaki. Nakasimangot siya, dala ang bandahe. Sir, kami na po. Habol pa nung isa. Hindi ko alam kung nahihiya o natatakot. Kayo? Ang babagal nyo nga. Halata ang iritasyon niya sa kanyang tono. Give me your feet. Ayun na naman ang mga otoridad niyang tinig. Sinimulan niyang gamutin ng pako. Tulad ng sinabi ko, hihintayin ko yung sagot mo hanggang bukas. Nasay na ako nung magiging kapalaran mo. Aniya nang matapos, tumayo siya tsaka naglakad. Maya-maya'y huminto din. By the way, I'm Laksen. Pakilala niya sa akin. Laksen? Nasabi ko sa sarili ko tsaka napangiti. Ang ganda kasi ng pangalan niya, nakakapanatag ng kalooban.
Huminga ako ng malalim, ipinikit ko ang mata ko at nagnilay-nilay. Si Xander ang sumagi sa aking isip. Matanggap niya pa kaya ako oras na malaman niyang nagkaanak ako kapalit ang kalagayan ko't makasama siya? Kinain ako ng takot at pangamba ng mga sandaling yun, ngunit kailangan kong sumugal kaysa matali sa matandang Montreal na yun. Nang sumunod na umaga, inasahan ko ng maagang kukunin ni Laksen ang sagot ko. Maayos na ang itsura ko nang siya'y pumasok. "Are you that excited to leave me or to spread your legs to me?" Ngumisi siya. Pinangunahan ako ng hiya pero seryoso lang yung mukha ko. "So what's your answer?" Curious na niya. Hindi ako nakasagot nang may kumatok mula sa labas ng pinto. "Sir Calderon, nasa labas si Mr. Montreal." Tinig yun ng matanda. "Yeah, I'll coming," saad ni Laksen habang hindi inaalis ang paningin sa akin. "What na, Walena?" Tila naiinip na aniya. "Let me stay by your side until I gave birth to your child." Ngumisi siya tsaka lumapit sa akin. Ipinako niyang isang kamay niya sa gilid sa kama ko. Ang isang kamay naman niya ang sumalo sa ilalim ng mukha ko. Lumakas ang kabog ng puso ko nang dumampi yung hinlalaki ng daliri niya sa ilalim ng labi ko. "Great choice," bulong niya matapos ay umayos ng tayo't naglakad palabas. Kinain ako ng pagiging chismosa ko kaya naman binuksan ko ang pinto. Gumapang ako palabas para madinig ang kanilang usapan. "Anong nakain mo't napadalaw ka dito, Montreal?" Boses yun ni Laksen. Sa tansya ko, nasa 28 pa lamang siya samantala nasa 40 pataas naman si Montreal. Ngunit kung kausapin niya ito, walang mababakas na paggalang. "Mr. Calderon, alam kong nakarating na kagad sa iyo ang suliranin ko and I'll hope na matutulungan mo man lang ako. Bilyon ang usapan dito, Mr. Calderon." Nadinig ko ang matunog na pagtawa ni Laksen. "You know what? Kung susumahin, labas na ako rito dahil usapan na ito sa pagitan mo at ni Mr. Cardova. Ano nga ba yung balak mo kung sakali na hindi mo makita yung babae mo?" "Babawiin ko yung pera ko. Papatayin ko ang kumuha kay Alena. Gusto ko yung babae na yun. Gustong gusto ko, Mr. Calderon." Napalunok ako. Gumapang pa ako hanggang sa makita ko na silang tuluyan. Kalmadong kalmado si Laksen habang naka-crossfit kausap si Montreal. "Are you sure? Paano kukuhanin mo na yung pera mo tapos papatay ka pa ng tao? Baka ibang tao pa yung mapagbalingan mo at mas lalong lumaki yung problema mo." Nagpapaalalang ani Laksen. "Hindi ako nag-aalala. Sa'yo ang subastahan na yun, hindi ba? Kaya umaasa akong tutulungan mo ko." Ngumisi si Montreal. Mabilis akong gumapang pabalik sa aking kwarto. May panibagong kaba na naman na namuo sa aking puso. Kahit pasubastahan ko yun, oras na napikon ako, ikaw yung uunahin ko, Montreal. Huwag mo sa akin isisi yung kapabayaan mo kung ayaw mong sumambulat dito yung utak mo. Dahil sa sinabi ni Laksen, napilitan na naman akong sumilip. Napalunok ako sa pagkaseryoso ng mukha niya. "Umalis ka na bago pa tuluyang mag-init yung ulo ko. Bumalik ka kapag kalmado na ako at may matino ka ng sasabihin." Ani Laksen matapos ay tumayo tsaka naglakad papunta sa gawi ko. Kaya dali-dali akong bumalik sa kwarto at nagpanggap na walang nadinig. Naupo ako sa kama. Eksakto nang bumukas ang pinto. Nakataas ang kilay niya habang nakatanaw sa akin. "Baka nagbago yung desisyon mo. Alam mo nang pag-aari ko yung subastahan na yun." Naroon ang dismaya sa akin. Hindi ko naisip na maaaring siya yung may-ari ng subastahan na yun. Ngunit bakit kailangan niya akong itago? Imposible naman ang dahil lang sa pagmamakaawa ko. "Hindi, itutuloy ko yung napag-usapan natin." Lakas loob na sagot ko. Lumabi siya tsaka tumango. "Okay, that's great. Fix yourself. We were going to Dr. Sanchez." "Bakit? Ano namang gagawin natin dun?" "Obviously, siya yung mag-check sa'yo. I am sure na hindi ka din naman papayag na makasama mo ko sa kama ng ilang beses bago ka mabuntis, hindi ba? Kasi kung payag ka, napakaswerte ko naman." Aniya pat isinuksok niya na naman ang kamay niya sa bulsa ng pants niya. "Within 20 minutes, kailangan ay nasa labas ka na. Hindi ako magtsatsagang magantay. Ngayon pa lang sinasabi ko na." Aniya bago tuluyang umalis. Naibog ako ang aking paghinga. Sa lagay ng Laksen na yun, mukhang wala talaga siyang balak na mag-asawa. Kawawa naman ang magiging anak niya. Malungkot na buhay ang maibibigay niya. Lumabas ako't naroon siya sa bukana ng pinto ng malaking bahay at nakasandal sa kotse. "What you took for so long?" Iritabling aniya. Ang kilay niya'y parang makakabingwit na ng isda dahil sa pagkakataas. Napakasungit. Hindi niya ako hinintay na makasagot, sa halip, pinagbukas niya ako ng pinto.
May pagtataka sa akin dahil wala kaming driver. Hindi ba tayo makikita ni Mr. Montreal? Ang talas naman ng mata niya kung makikita ka niya. Tinted ang kotse ko. Paano nga pala kung malaman niya? Tinanaw niya ako. Paano kung makita niya akong kasama ka? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ang kulit mo, no? Ititigil mo ba yung pagtatanong mo kapag hinalikan ko yung labi mo? Napalunok ako. Sinabi ko na kagabi, hindi ba? Inis na aniya. Inipit ko ang aking labi. Nag-focus naman siya sa pagmamaneho. Ang daming damit doon. Bakit ganyan ang suot mo? First time mo ba? Aniya, nakapants kasi ako at t-shirt na plain. Hindi siya lumingon sa akin. Hindi ko na din alam ang isasagot ko. I mean, first time mo bang magpapacheck up down there? Titignan niya kasi yung loob niyan kung may potential kang magdala ng anak ko. Ano kasi, oo ngayon pa lang. Nakagat ko na naman ang labi ko sa hiya. Sa totoo lang, sumasakit ang puson ko. Sa tansya ko nga ngayon ay may dalaw na ako. Hindi ko yun masabi dahil nahihiya ako sa kanya. Wala ding napkin sa kwarto kanina. Napasinghap ako nang dumaan ng kotse sa humps. May pagtataka sa mukha niya nang lumingon sa akin. Bakit? Bakas ang pag-aalala sa kanyang tono. Eksaktong ipinreno niya ang kotse nang tumapat kami sa drugstore. Laksen, ano kasi, nakagat ko na naman ang aking labi. Nahihiya ko siyang tinignan. Hinihintay niya akong sumagot. Meron ako, Laksen. Merong ano? Kumunot ang noo niya. Hindi niya talaga maintindihan ang ibig kong sabihin. May dalaw ako, Laksen. Kumibot ang kanyang kilay. So kailangan nating bumalik sa bahay dahil may dadalaw sa'yo, ganun ba? Napapikit ako ng mariin. Pwede ba? Klaruhin mo dahil hindi na ako natutuwa. May menstruation ako. Pikit matang sigaw ko. Tila ba napatulala siya nang buksan ko ang mata ko. Nakatunghay lang siya at hindi malaman ang akmang isasagot. Pakiusap, kung pwede bumalik na muna tayo sa mansyon. Pakiramdam ko basa na ako. Pinamulahan ako ng pisngi. Matagal bago ko siya makitang lumunok. Mukhang tsaka palang dinadigest ng sistema niya ang mga pangyayari. This is my first time. Patatawarin kita dahil sa bloodstain ng kinaupuan mo. Pero sana wag mo nang ulitin to. Aniya tsaka muling nag-drive. Naipit ko ang aking labi. Sa totoo lang, kung kaya ko lumubog sa kinaupuan ko'y ginawa ko na dahil sa kahihiyan. What are you waiting for? Tanong niya nang huminto kami sa harap ng mansyon niya. Nahihiya kasi ako. Tsak na madaming makakakita sa kalagayan ko. Kahit na pantalon yung suot ko, halata pa din yung stain. Nakita ko siyang umuso. Bakas ang sama ng loob niya nang alisin niya ang coat na suot niya at siyang binigay sa akin. I-cover mo sa likod, susunod ako sa'yo. Kahit paano'y gumana naman ang pakiramdam ko dahil kay Laksen. Tulad ng sinabi niya, sinuot ko yung coat tsaka ako bumaba sa kotse. Nahiya ko nang lingunin niya yung inupuan ko. Alam kong bakas ang dugo doon pero wala akong magagawa. Sumunod siya sa akin tulad ng sinabi niya. Dumiretso ko sa aking kwarto. Pinagsaraduhan ko siya ng pinto tsaka patakbong tumungo sa bathroom para maglinis ng katawan. Gusto ko maiyak. Pakiramdam ko'y sobrang kahihiyan nang dinulot ko sa aking sarili. Laksen POV. Ambrose! Tawag ko sa aking assistant. Sir? Inosenteng aniya. Pakilinis mo yung kotse ko. Saad ko't nanguna ko palabas para ituro sa kanya ang parte na inupuan ni Alena. Luxury car ko to kaya hindi ko pwedeng ipagkatiwala lang sa kung sino. May dugo yung upuan niya kaya ayusin mo ang paglilinis. Inosente niya ako nilingon para bang nagtatanong kung bakit may dugo dun. Lumabas pa ang isang maid. Sir Calderon, namimilipit po si Miss Alena sa sakit ng puson. Napakurap ako. Kahit papaano'y nag-aalala ko pero pinanatili ko yung pagiging kalmado hanggang sa tanawin ako ni Ambrose. Sir, sabihin niyo po, naka-first base na po ba kayo? Inosenteng aniya. Nangunot ang noo ko at gusto ko na siyang batukan. Anong first base? Na-devere. May menstrual cramps siya kaya masakit ang puso niya. May menstruation siya kaya may dugo yan. Huwag mo kong pag-isipan ng hindi maganda dahil hindi ako manyakis na katulad mo. Inungusan ko siya, tsaka ako nakapamulsang naglakad papasok. Ang laki-laki ng kwarto ko, bakit kailangan na sa kotse pa? Hindi ba siya nag-iisip? Inis na naibulong ko. Nagmamadali akong umakyat papunta sa kwarto ni Alena. Inabutan ko siyang butil-butil ang pawis habang yakap ang unan at para bang hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Alena, are you okay? Saad ko pag-upo sa tabi niya. Tinanaw niya ako. Tuyo ang mapula niyang labi habang basa ng pawis ang mukha niya. She's more beautiful than Amira. Damn, ano bang pinagsasasabi ko? Tumayo ako tsaka ako tinawagan si Sanchez para magtanong
kung ano bang dapat gawin sa menstrual cramp ni Alena. Walang gamot sa menstrual cramp, Mr. Calderon. Kung ayaw mong patuloy na danasin ng babae yung ganong kalagayan, buntisin mo siya kaagad. Sa ganoon paraan lang mapuputol ang menstrual cramp ng isang babae. Para ako natulala. Pinatay ko ang linya pero pakiramdam ko, nagpapaulit-ulit lang sa tenga ko ang sinabi ni Doktora Sanchez. Pansamantala, hot compress na ipinayo niya yung pinagawa ko sa mga maid. Sa ngayon, kasalukuyan siyang nakahiga sa kama. I'm sorry, wala akong magawa. Hindi ko kasi alam ang bagay na yan. Saad ko habang nakaupo sa kanyang kama. Ayos lang, monthly ko namang inaasahan ang bagay na to. Aniya, habang nakapatong ang unan sa tiyan niya. May gusto ka bang kainin? Hindi ko alam kung paano ko nagkakaganito. Ako yung tipo ng tao na masungit, matigas at walang kinatatakutan. Mula yata nang mabuhay ako, ni lamang ako nautal ng ganito. Wala, gusto ko lang magpahinga. Simpleng aniya. Tumango ako't kasabay nun nang pumikit siya dahilan para magkaroon ako ng pagkakataon na siya'y titigan. Mukhang tama nga sila, kaya matagal bago siya ipinasubasta ng daddy niya dahil impak na salapi yung kikitain niya. Oras na magdalaga ng husto yung babaeng to. Malas lang nila dahil sa akin na siya. Maaring hindi ko nakuha si Amira pero kusa namang lumapit sa akin si Alena. Nga pala, magkikita kami ng daddy mo bukas para pag-usapan ka. May hiling ka ba? Kung tungkol kay daddy wala. Nais ko sanang malaman kung nasa bansa na ba si Xander, kung hinahanap niya ba ako. Tumango akong muli. Sige, gagawin ko para sa'yo. Magpahinga ka na. Naglakad ako tsaka sinara ang pinto niya. Nung gabing yun, lumabas ako para uminom ng alak dahil kay Alena ay naisantabi ko yung bisyo ng 2 araw. Naglakad ako papunta sa labas. Sa totoo lang, dumadating talaga sa punto na nalulungkot ako sa tuwing ganitong oras. Tulog na yung mga tao at ramdam ko ang pagiging mag-isa. Tumungga ako ng alak mula sa bote at hindi ko inaasahan na dadapo yung mata ko kay Alena na naroon sa bintana at nakasilay sa maliwanag na buwan. Ramdam ko ang lungkot niya. Kung sa bagay, sino ba namang anak ang matutuwa kung ibenta ka ng sarili mong ama, hindi ba? Lalong lumutang ang maputi niyang balat dahil sa sinag ng buwan. Kung hindi lang talaga ako naawa sa kanya, hindi ko siya kukuhanin. Kinaumagahan ay maaga akong umalis. Ibiniling ko na lamang napakainin si Alena sa oras na ito'y magising dahil kailangan ko makarating sa opisina ko ng maaga. Hindi nga ako nagkamali dahil naroon si Mr. Cardova at si Montreal. Sa sama ng tingin ni Montreal, nagpapasalamat pa ako't hindi sila gumawa ng gulo dito. So what's now? Saad ko pag upo ko sa aking mesa. As I've said, babawiin ko yung pera ko. Nakatanaw ng masama si Montreal sa matanda. Hindi ko maibibigay sa iyo ng buo yung gusto mo. Parehas tayong nawalan, Mr. Montreal. Alam mo naman yan, hindi ba? Napatawa ako hanggang ang tawa ko ay naging halakhak. I can't believe you, Cardova. Napakatalino mo. Walang sinabi sa iyong ahas. No wonder kung isang araw, bigla ka na lamang tuklawin ng isa sa mga nakahalubilo sa iyo. Tawang saad ko. Mr. Calderon, you know me. Business is business. Walang halong kahit na ano. Oo naman, Mr. Cardova. Ang misis mo ba'y hindi mo binibenta? Natatawang biro ko nang magsalubong ang kilay niya. Binabastos mo ba ako? Salubong ang kilay na aniya, kasabay nang tutukan niya ako ng baril na hinugot niya mula sa tigiliran niya, pero nanatili akong kalmado. Hay nako, balak mo ba talaga akong kalabanin? Natatawang saad ko. Naglapitan ng 6 na tauhan ko na naroon sa likod nila. Hawak na mga ito ang malalaki nilang shotgun. Nilapitan nila ako at pumosisyon sa tabi ko. Ang mga baril nila nakatutok kay Mr. Cardova. Nagulat sila dahil hindi nila alam na may tauhan ako sa loob ng office. Okay, let me end this. Magbayaran kayo. Samantalang ako, hahanapin ko yung subject which is Alena. Oras na maunahan ko kayo, hindi ko siya ibibigay sa inyo ng libre. Ako ang magpapataw ng presyo. Ako yung magdedesisyon kung makukuha niyo siya sa akin. Okay? Ngising sabi ko. Sandali, hindi naman magiging patas yun, Mr. Calderon. Galit na ng matandang Cardova. Tinanaw ko siya, hindi nagbago yung mata niya at mukhang desidido talaga siyang sabihin ang kanyang nais. Speak then, maotoridad na saad ko. Malaki ang sakop ng kapangyarihan mo kumpara sa amin, kaya't natitiyak kong mauunahan mo kami kahit saan daanin. Sa inis ko'y mabilis kong binuksan ang drawer ko, tinutok sa kanyang silver kong baril na naroon.
Sira ulo ka pala eh. Alam mo naman pala na higit na mas makapangyarihan ako kaysa sa'yo. Bakit mo ko hinahamon? Alam mo bang kaya kitang ipalibing sa isang pitik ko lang? Kunot ang noo na saad ko. Andali, tila nagiging mainiti na yung ulo ni Mr. Calderon. May dinaramdam ka ba? Saad ni Montreal, pinandilatan ko siya ng mata. Wala, at kahit meron, hindi ko din sasabihin sa'yo. I'll give a $500,000 para sa danyos dahil sa subastahan ko nangyari ang insidente. But after that, ilalabas nyo na ako sa usapin na yan. Walang magdidikta sa nais ko. Kung gusto nyong mauna kay Alena, wag na kayo mag-aksaya ng panahon. Hanapin nyo na siya. Tumayo ako tsaka kumuha ng alak. Hindi ko na sila hinatid pa ng tingin bago sila umalis. Ambrose, deposit mo yung perang binanggit ko. Pag upo ko ay nagring ang aking cellphone. Yes? What is it? Laksen? Nasamid ako sa alak na nasa bibig ko nang madinig ko ang tinig ni Alena. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Okay lang ako. Ano bang kailangan mo? Nahanap mo na ba si Xander? Oo nga pala, nawala sa isip ko. Ngayon ko palang lalakarin. Kakatapos lang ng pag-uusap namin ng daddy mo. Sige na at ipapaasikaso ko kaagad. Salamat. Maikling tugon niya. Wait, kumain ka na ba? How are you feel? May menstrual. Medyo okay na Laksen. Sige na, bye. Napangiwi ako nang patayin niya ako ng linya. What the? Hindi ko natuloy ang inis ko na makita ko si Ambrose na nakatanaw sa akin. What now? Inis na saad ko. Wala ka nang ipapaasikaso, sir. Tama si Mr. Montreal. Nagiging moody na po kayo. O di sana sumama ka na sa kanya. Irap na saad ko. Maghanap ka ng piloto na nagngangalang Xander. I-update mo ko once na may makita ka. Ako yung personal na makikipagkita sa kanya. Bilin ko tumayo si Ambrose matapos ay umalis na. Maya-maya pa'y nakatanggap na ako ng tawag mula sa kanya. May bagong babapong piloto from America. Alexander po yung real name. Nasa bar siya ngayon. Okay, I'll be there. Just keep on your eyes to him. Mahigpit na biling ko, tsaka patakbong bumaba papunta sa aking kotse. Nag-send lang sa akin ng picture si Ambrose. Tss, mukha palang halatang babaero na. Maputi siya at bilugan ng mata. Nag-crop pa ng picture si Ambrose pero halata naman na may mga babae sa tabi ni Xander. I decided to call Alena para ako'y makasiguro. Ano bang itsura niya? Bungad ko kagad pagsagot niya ng linya. At tulad ng nasa picture, ganun na ganun kung i-describe ni Alena ang kanyang babaerong nobyo. Pagdating ko sa bar ay maliwanag pa pero hindi ko matanaw na maliwanag yung loob dahil ginagamit nila ang taglay na dilim ng lugar dahil sa pagkakakulob nun. Pumasok ako. Kamay ni Ambrose ang kaagad na nakita ko nang magtaas siya ng kamay. Nilapitan ko siya. Saktong-sakto yung spot niya para makatabi si Xander. Nasa likodan namin siya kasama ang kaibigan niya. Hindi nga ako nagkamali dahil may mga babae silang kasama. Ano ngayon ang plano mo? Balak mo siyang habulin? Tanong ng isang lalaking mukhang si Xander ang kausap at si Alena ang kanilang tinutukoy. Siyempre hindi na. May iba nang nagmamay-ari sa tao. Napangisi ako. Kahit pala kaunti may utak din yung kulapo na to. Paano kung gusto ka pa nun? Ayan na naman yung lalaki. Kung papayag siyang maging kabit niya ako. What I mean is, just because of make love, you know? Sarkastikong sagot niya. Naitikom ko ang aking kamao. Ang nakakapanghinayang kasi doon is iniwan niya ako nang hindi ko man lang siya natitikman. Lalong nag-init ang ulo ko. Hinawakan ni Ambrose ang kamay ko para pigilan ang aking galit. Pumikit ako't nag-relax. Ayoko din namang gumawa ng iskandalo dito. Gusto kong bago sana siya mabuntis, laspagin ko muna siya. Nakagat ko yung ilalim ng labi ko. Para bang binastos niya ako. Binabawi ko na. Handa na pala akong mag-iskandalo. Tumayo ako tsaka ko siya nilapitan. Tinapik ko ang kanyang balikat. Masama niya akong tinignan. Hey, don't touch me. Bakla ka ba? Aniya, tsaka itinapon ng kamay ko. Aware ka ba sa mga sinasabi mo? Sa pagkakaalam ko girlfriend mo yung pinag-uusapan niyo, tama? Oo, girlfriend ko. Sa'yo na nanggaling ko. So anong kinagaganyan mo? Mayabang na Aniya, kaya ngumiti ako. Hindi ko akalain na ganitong lalaki pala yung type ni Alena. Inaasar mo ko? Aniya, matapos ay ako'y sinuntok. Nakalisa ko pero bahagyang tumama pa din ang kamao niya. Sir, alalang ani Ambrose pero pinigilan ko siya na ako'y lapitan. Huwag kang magsisisi na inunahan mo ko dahil kahit sa kamatayan, mauuna ka talaga sa akin. Dumampot ako ng isa sa mga alak nila na bagong bukas, tsaka ako lumagok matapos ay ibinaba ulit yun sa mesa. Dinampot ko ang balikat niya
Matapos ay malakas kong tinuhod ang sikmura niya. Kasunod nun, nang bitawan ko siya para tadyakan naman ang likod niya, dahilan para humandusay siya sa sahig. Go back to America. Wag ka na magpapakita pa sa akin. Nagbabantang saad ko, tsaka ako naglakad pero huminto sandali. By the way, I am Alena's husband, Lacsen Kio Calderon. Ipagtanong mo kung sino ko para naman may ideya ka. Mayabang na saad ko, tsaka ako naglakad palabas. Alena POV. Lacsen, ano nangyari? Bakit may gasgas ang mukha mo? Tanong ko rito. Pagpasok niya ay nakasimangot siya. Rosa! Malakas na sigaw niya hanggang sa lapitan siya nito. Ano po yun, sir? A hot chocolate coffee please. Masuyong aniya. Pumasok ka na sa room mo. Mainit ang ulo ko. Baka masigawan pa kita. Napalunok ako sa sinabi niya. Mas dumoble yung sungit niya. Hindi na ako nagtanong sa halip. Nakanguso ako nang umalis ako at tumakyat papunta sa kwarto. Naiinis ako na upo sa kama. Nakasimangot ako habang naka-cross arms. Ano na naman kaya ang problema niya? Nagtatanong lang naman eh. Masama bang mag-alala sa kanya? Sobrang excited kasi ako malaman kung nasan si Xander. Isa pa, nagugutom na ako nang malaman kong pauwi siya. Sinadya kong hindi kumain para sana hintayin siya. Kaso napakasungit niya naman. Naiinis na bulong ko. Kung nagugutom ka, edi sana kumain ka na. Hindi yung ako pa yung sisisihin mo. Napalingon ako sa pinto. Nakasimangot siya ng lingunin ko. Napalunok ako nang humakbang siya palapit, dala ang kape niya. Naupo siya sa tabi ko. Kung ayaw mo nagsusungit pala ako, maghanap ka ng way na makakapagpagaan ng loob ko. Oras na inaatake ako ng ugali ko. Inosente ko lamang siyang tinignan. Hindi kami nagkita ng nobyo mo. Aniya, matapos ay inilayo sa akin ang kanyang paningin. Ibang Xander ang nakita ko. Aniya, matapos ay binaba sa side table na malapit sa kanya ang kape niya. Nakahinga ako ng maluwag pero may pagdadalawang isip kung maniniwala ba ako sa kanya o hindi. Anong nangyari sa pisngi mo? Inosenteng saad ko. Binalik niya ang paningin niya sa akin. Ang mata niya ay napako sa mata ko. Hindi ko mahulaan ang nais nitong ipabatid. Ngumiti siya tsaka umiling. Gagamutin mo ba ako o tititigan lang? Ha? Kukurap-kurap na saad ko. Ano, sige, kukuha ko ng panggamot sa'yo. Tumayo na ako pero napasinghap ako nang hawakan niya yung pulsuhan ko matapos ay hinila niya ako pabalik sa kanya. Kinulong ng isang bisig niya ang bewang ko habang ang isa naman nakahawak pa din sa aking pulsuhan. Akin ka, hindi ka mapupunta sa iba. Aniya habang nakatingala sa akin. Masasaktan ka lang, oras na umalis ka sa tabi ko, Alena. Dugtong niya pa. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya pero napasinghap na naman ako nang mabilis nga akong inikot pahiga sa kama. Pinako niya ang kamay niya sa aking ulunan. Lacsen, ano bang ginagawa mo? Kinakabahang saad ko. Hindi ba yun pwede? Hindi pwede ang alin. Pakiramdam ko, lalong lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi siya sumagot, sa halip ay umiling. Never mind, let's go. Nagugutom na din ako. Aniya tsaka tumayo sa posisyon namin. Pulang-pula yung pisngi ko nang tignan ko yung sarili ko sa salamin. Kagat ko yung labi ko nang bumaba ako kasunod si Lacsen. Parang mas gusto ko pa yung pagiging masungit niya kaysa ganito na nanggugulat siya. Nang mga sumunod na araw, sinimulan na ang check-up sa akin. Magkakaroon ng Trans-V para suriin ang loob mo, Miss Cardova. Ani Doktora Sanchez, pinakita niya sa akin ng isang bagay na papasok doon. Yan? Hindi ba masakit yan? Ngawing saad ko. Hindi, malaki pa nga dito ang kay Lacsen. Natatawang Aniya, palibhasay wala dito ang kanyang kaibigan. Ano kasi, hindi pa ako nakakaranas ng ano. Nahihiyang saad ko. Ibig sabihin wala pang namamagitan sa inyo ni Lacsen? Talagang pinagsigawan niya pa. Nahihiya akong umiling. Eksaktong ganun ang usapan namin nang bumukas ang pinto at pumasok ang gwapong si Lacsen. How is it? Damn, what is that? Kunot noong Aniya habang nakatingin dun sa hawak ni Doktora Sanchez. Ipapasok sa kanya. What the hell? Are you out of your mind? Galit na Aniya, tsaka ako hinila palayo kay Doktora. Tinago niya ako sa likod niya. Napatawan ng matunog si Doc. Hindi ko na nga gagawin. Ayoko namang masayang yung virginity niya dahil dito. Napakagat ako sa labi dahil sa hiya. Ang pinakamaganda, magbakbakan kayo mamayang gabi at bumalik kayo dito after a week. Sakto, kakatapos lang ng menstruation ni Alena. Sa tulis mong yan, tiyak na may mabubuo ka agad. Nilingon ako ni Lacsen. Nakita ko yung paglunok niya.
Naupo kami para bigyan ng vitamins. Ibinilin pa nga sa akin ni Doc na wag akong matakot kung magiging parang halimaw si Laksen sa kama dahil daw iyon sa gamot na binigay niya. Pakiramdam ko tuloy, lalo akong kinabahan. Kanina ka pa tahimik, natatakot ka ba? Ani at tinanaw ko siya. Pwede namang sa ibang buwan na lang. Kapalit nga lang mas matatagalan ka pang mag-i-stay sa akin. Sabi mo, hindi na ako mapupunta sa iba, Laksen. May bala ka bang hindi tumupad sa usapan natin? Ngumisi siya tsaka umiling. Nakainom kasi ako nung isang araw na yun, kaya ako nasabi yun. Nga pala, anong magiging plano mo kung sakali na hindi na bumalik si Xander sa'yo? Hindi ko alam, wala ako naiisip na ganoong bagay. Alam kong mahal ako ni Xander. Sagot ko sa kanya. Tinanaw ko siya't hindi ko alam kung pinaglilinlangan ba ako ng mata ko, pero kitang-kita ko yung lungkot sa mata niya. Sabi mo din, wala ka ng balak mag-asawa, di ba? Oo, ganun nga. Wala akong balak. Anak lang talaga yung gusto ko. Aniya, tsaka nag-focus sa pagdadrive. Noon, pahabol na bulong niya pa matapos ay hindi na lumingon pa. Pagdating sa bahay, hindi niya ako pinagbuksan ng pinto. Nagmamadali siyang pumasok sa loob para bang biglang nagbago ang mood niya. Nakasimangot ako nagtungo sa kwarto. May nasabi ba akong hindi niya gusto? Siya naman nagsabi na wala siyang balak na mag-asawa eh. Nag-half-bath ako sandali. Ininom ko yung vitamins na binigay ni Doc. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Miss Alena, kakain na po. Binuksan ko ang pinto, tsaka ako naglakad pababa ng hagdan. Lumipat na ako sa kwarto at hindi na ako sa guest room tumutuloy. Pagbaba ko sa mesa, wala dun si Laksen. Si Laksen po, I'm here. Huwag mo kong sanayin na palagi mo ko hinahanap dahil hindi na ako mag-aasawa, di ba? Siniringan niya ako bagay na kinatawa ko. Huwag mo nga akong tawanan dahil hindi ako natutuwa. Masungit na aniya matapos sinaupo sa upuang nasa tapat ko. Nagsimula na siyang kumain habang nakatingin ako sa kanya. Ano na naman bang tinitingin-tingin mo? Ngumiti ako tsaka umiling. Wala, ang gwapo mo kasi. Lumakas ang tawa ko nang masamid siya. Umubo siya ng sunod-sunod. Huwag kang masyadong masungit. Baka nakasimangot yung anak mo pag inilabas ko. Remember mamaya, di ba? Makahulugan akong tumawa. Ang kaninang tapang ko'y bigla na lamang nawala nang sumapit ang 8:00 ng gabi. Napagkasunduan namin na sa kwarto na lamang ni Laksen gawin ng ritual. Mabibiyak ka na. Parang maiiyak na saad ko. Kinakausap ko ang aking pempem. Halos mapatalon ako nang may kumatok sa pinto. Miss Alena, pinapatawag po kayo ni Mr. Calderon sa kwarto niya. Sige. Kabadong saad ko. Pinakawalan ko ang takot at kaba sa aking dibdib. Hihinga-hinga ako nang lumabas ng kwarto. Patay na ang lahat ng ilaw at wala na ding tao. Kaya naman kahit papaano, nawala ang kaba ko. Manipis na pantulog lang ang sinuot ko. Pinihit ko yung gintong siradora ng pinto niya. Hindi nakalak yun, kaya nakapasok ako kaagad. Maliwanag ang kwarto, ngunit walang bakas na naroon si Laksen. Napalinga ako sa muling pagbukas ng pinto kasunod ko. Naroon siya, dala ang alak sa kamay niya. Hindi ba't bawal daw yan, sabi ni Doc? Kaya mo makipag-make love sa akin ng normal? Oo naman. Lakas loob na saad ko. Ngumiti siya kasabay ng kagating niya ang labi niya. Isang shot lang, pangpalakas ng loob. Gusto kong hindi mo malimutan yung unang beses na mabibinyagan ka. Bakit? Hindi na ba ito yung unang beses mo? Lakas loob na tanong ko. Hindi ng mata at ng pandinig. Pero ng alaga, oo. Ikaw ang una, Alena, kaya ayoko ma-disappoint ka sa akin. Aniya, pero ang hindi niya alam, lalo lang akong pinapakaba. Isang shot ang sinabi niya, pero nilagok niya yung bote. Binaba niya yun sa mesa matapos niyang makainom. Naglakad siya palapit sa akin at gano'n na lamang kalakas ang kabog ng aking dibdib. Kusa akong umupo sa kama hanggang yumuko siya. Ipinako niya ang dalawang kamay niya sa magkabilang gilid ko. Tutok na tutok ang mata niya sa akin. Iniwas ko ang mukha ko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin hanggang sa mahalikan niya ang aking balikat. Inilihis ng bibig niya ang strap ng sleeveless na pantulog ko. Napalunok ako nang maramdaman ko na siya. Napasinghap ako nang ihiga niya ako. Breath and relax, saad niya matapos ay muling dumapo ang labi niya sa leeg ko. Ang kaninang magaan niyang paghalik ay biglang uminit at naging mapusok. Naghahanap na parang uhaw. Laksen, kailangan pa ba to? Kabadong saad ko pero nanlaki ang mata ko nang halikan niya ang aking labi. Napapikit ako kasabay ng umari ko ang likod ko matapos sumagod ang kamay niya sa pagitan ng hita ko.
Hindi ko sinadyang idaing ang tinig ko. Basta kusa yung lumabas sa bibig ko. Tumigil siya sandali. Titig na titig siya sa mata ko. May problema ba? Kabadong saad ko. Bago natin gawin to, may gusto kong sabihin sa'yo. Aniya at kumurap lang ako tiniintay ang kanyang sasabihin. Hindi niya yun maituloy. Pumikit siya tsaka huminga ng malalim. Gusto na kita, Alena. Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot pero nawala na naman ako sa wisyo nang muli niya akong halikan. Hinayaan ko yung kamay niya na maglayag sa parte ng katawan ko. Let's do this. Ani at pagkasabi nun, tinakip niya sa bibig ko ang kamay niya dahil alam niyang hihiyaw ako dahil sa laki nun. Hihinga-hinga siya nang bumagsak sa tabi ko. Tapos na ba? Hindi ko alam kung iyon ang tamang sabihin. Ramdam ko ang ngalay sa hita ko o baka hindi ngalay yun. Baka dahil sa laki ng kanya kaya masakit. Bakit? Nabitin ka ba? Pabulong na Aniya habang nakapikit. Hindi Natakot ako bigla. Baka kasi hayain niya ako muli. Feeling ko hindi ko nakakayanin kung iisa pa siya. Nadinig ko ang matunog niyang pagngisi. Panalangin mong wag kang mabuntis para maulit pa to. Aniya, tsaka umayos ng higa. Napanguso ako, ngunit kagad din na nawala ang pagkakasimangot ko at napalitan ng gulat nang ibakod niya sa bewang ko yung braso niya at walang kahirap-hirap na hinila ko palapit sa kanya. Niyakap niya ako, dama ko yung balat namin sa isa't isa na kagad ikinapula ng pisngi ko. Laksen, babalik na ako sa kwarto ko. Gusto kong dito ka matulog sa tabi ko, please. Napakurap ako, ngayon ko lamang siya nadinig na mag-please. Kung natatandaan mo pa yung sinabi ko kanina, totoo yun na gusto kita. Na anakan? Na maging ina ng anak ko. Ako naman talaga ang nanay nila dahil ako yung magsisilang sa kanila, diba? Habang buhay, Alena, yung hindi ka na sana aalis. Pero sabi mo, si Amira yung gusto mo. Siya ang may gusto sa akin at hindi ako. Akala ko'y sa ganoon umiikot ang salitang pagmamahal, pero iba yun sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero may Xander na naghihintay sa akin. Hindi siya sumagot. Sa halip, mas humigpit lang ang pagkakayakap niya sa akin. Then let me love you and don't love me back. Hiyaan mo lang ako. Ani at matapos nun, hindi na siya nagsalita pa. Mukhang nakatulog na. Nalulungkot ako para sa kanya pero mahaba-habang buwan pa yung aming pagsasamahan kaya tingin ko'y tama siya. Kung ganun, mamahalin ko na lamang siya nang hindi niya alam. Itatanim ko na lamang sa isip ko na si Xander pa rin yung mahal ko. Hinawakan ko ang braso niya at hinayaan niyang yumakap sa akin. Kusang nagising ang diwa ko dahil sa maliwanag na pagsikat ng araw. Bukas na ang pintana, ngunit wala doon si Laksen. Tinanaw ko ang katawan ko sa ilalim ng kumot. Nakabihis na ako ng maayos. Eksaktong paglinga ko sa pinto ay bumukas yun. Good morning! Nakangiti niyang bati. Malayos na nakasanayan kong umaga pa lang, nagsusungit na siya. How are you feel? Masakit pa din ba? Dumadaing ka kanina nung binibihisan kita eh. Seryosong Aniya, pero heto ako at tiyak na pulang-pula. Wala naman sigurong masama doon, diba? Nakain ko na't napasukan. Hindi na bago kung bibihisan kita. Stop! Nahihiya ko, Laksen. Kagatlabing saad ko. I'm sorry. Napakamot siya sa ulunan niya. Naninibago talaga ako sa kanya. Kagabi ay please. Ngayon naman ay sorry. Let's have a breakfast. Nagpaluto ko ng madami. Kaya mo bang lumakad o bubuhatin kita? Ha? Ilabas mo kung kinikilig ka. Hindi naman yun masama. Natural na pakiramdam mo yun, Alena. Lalo na pag ako yung dahilan. Nakagat ko na naman yung ibabang labi ko. Inalalayan niya akong tumayo. Hanggang sa pagbukas ng pinto, siya na din ang gumawa. Napangiwi ako. Kahapon kasi, hinayaan niya akong bumabang mag-isa ng kotse. Hindi mo naman kailangan alagaan ako ng ganito eh. Hindi mo pa nga alam kung buntis na ba ako. Hindi ako ganyang mag-alaga, Alena. Natural na kilos ko pa lang yan. Huwag kang mag-alala, Alena. Kapag inalagaan kita, hindi nalalapat yung paa mo sa sahig. Araw-araw kitang bubuhatin. Kahit pag-ihip ng hangin, kailangan pang magpaalam bago kalapatan. Napalabi ako. Simple lang kung bigkasin niya mga katagang yun. Pero anong magagawa ko? Nagdudulot siya sa akin ng kilig. Nasa hagdan na kami nang huminto sa paghakbang si Laksen. Tinanaw ko kung nasaan nakatingin ang kanya mata. Mr. Montreal? Naibulong ko kasabay ng paglunok. Binalot ako ng kaba ngunit nawala din iyon kaagad nang maramdaman ko ang kamay ni Laksen. Hinawakan niya ang palad ko at bahagyang pinigayon. Tila ba pinababatid niya sa akin na wala akong dapat ipangamba.
Humakbang siya pasulong sa ganoong paraan na itago niya ako sa likuran niya. Bahagya akong sumilip para makitang muli ang madilim na pagtitig ni Mr. Montreal kay Lacen. Ngumisi si Lacen at para bang hindi tinatablan ng kahit na anong takot. "Huwag mo akong tignan ng ganyan. Tandaan mong nasa lupain kita, Mr. Montreal." Sarkastiko kung magbitaw si Lacen ng kanyang kataga. "Hinahanap ko yung babaeng nasa likuran mo, Mr. Calderon. Alam mo naman yun, hindi ba?" "Oh, hindi ko naman alam na dito mo pala nais maghanap sa bahay ko, Montreal." Sarkastikong saad na naman ni Lacen. Humakbang kami pababa. "Hindi ko nga din inisip na narito naman pala yung babaeng hinahanap ko, Mr. Calderon. Kung ganun, maaari ko na ba siyang sunduin?" Nakangising ani Montreal. Binalot ako ng kaba dahil baka ibigay ako ni Lacen. Nakuha niya na ang gusto niya sa akin kaya hindi malayong mangyari ang bagay na yun. "I told you, oras na maunahan niyo ko ay inyo na siya. But sadly, naunahan ko kayo. Tingin mo ba? Ganun lang kadali na makuha mo sa akin si Miss Cardova? Kinakailangan mo munang maghirap o kaya sundin ang mga gusto ko. Hindi kaya set up ang nangyari, Mr. Calderon? Hindi kaya plinano mo to para sa pera?" "Set up? Plano?" Nag-iisip waring ani Lacen. "Let's have a seat bago tayo magtutukan ng baril, Montreal." Natatawang ani Lacen. Hinawakan niya ang pulsuhan ko tsaka ako giniya sa sofa. "Unang-una, hindi ko kailangan ng pera mo. Ikalawa, hindi ko estilo ang mag-set up tulad ng iniisip mo. Pumapatay ako ng harap-harapan. Ganun kadungis ang kamay ko. Ngayon, kung ipipilit mo yung gusto mo, papayag ako. Pero babalaan na kita. Hindi ka makakahakbang ng humihinga." Ngumisi si Lacen. "Alam kong makapangyarihan ka, Mr. Calderon. Ano ang gusto mo kapalit si Alena?" Diretsahang aniya kay Lacen. Tinanaw niya ako. 50 billion? Binalot na naman ako ng kaba. "Deal." Lakas loob na ani Montreal pero ngumisi si Lacen. "Di pa ako tapos, Montreal." Aniya na naman. "Ano pa bang gusto mo?" Napatayo na si Montreal sa inis. Kasabay nun, nang tutukan siya ng baril ng mga tauhan ni Lacen. 50 billion and your life." Napakurap si Montreal. Maging ako napalingon kay Lacen. Seryoso siya. Kung kanina mukha siyang napakasweet na anghel, ngayon mukha na siyang demonyong uhaw sa buhay. "I told you, hindi niyo magugustuhan ng magiging kapalit oras na ako'y nakakita sa kanya. Keep that on your mind." Tumingin siya sa akin. "Maliban na lang kung sasama siya sa iyo ng kusa." Sinabi niya yun habang nakatanaw siya sa akin. Ang mata niya ay para bang puno ng lungkot. "Alena, ako yung unang bumili sa'yo. Marapat lang na sa akin ka, hindi ba?" Nagpapaunawang ani Mr. Montreal. Tumingin ako sa kanya. Nagsusumamo ang tinig at itsura niya pero umiling ako. "Hindi ako hayop para pagpasapasahan niyo lang. Napapatawa ng presyo para lang maangkin. Pareho kayo ni Daddy. Uhaw ka sa magandang katawan habang si Daddy uhaw sa pera." Bigla na lamang bumuhos ang luha ko. "Bakit kailangan niyo kong bilhin? Tao din akong katulad niyo. May buhay na gustong marating at mga pangarap na gustong maabot. Kaya ko namang ibigay sa iyo yun. Magiging buhay prinsesa ka. Ayaw mo ba yun?" Napalunok ako. Tinignan ko si Lacen na nakatanaw sa akin. Tumayo siya sa sofa. "Sige, pagbibigyan ko kayo mag-usap pero babalaan kita, Montreal. Wag na wag mo siyang lalapitan. Lalo na ang hawakan dahil mula sa malayo kaya kitang putulan ng kamay at paa." Ani Lacen tsaka umakyat sa hagdan at naglakad pataas. "Sasama ka naman sa akin, hindi ba?" Tila nagmamakaawang ani Mr. Montreal. Mga hakbang siya nang pumutok ang baril sa paanan niya. Nilingon ko yung itaas kung saan naroon si Lacen. Walang emosyon ang kanyang mga mata. "Huwag kang gagawa ng isa pang hakbang, Mr. Montreal. Sa dibdib mo natatama yung susunod na bala." Naroon si Ambrose at handa na ding magpaputok ng baril. Nang ibaling ko ulit sa itaas ang paningin ko, wala na doon si Lacen. "Mr. Montreal, sinabi ko nang minsan, hindi ako hayop na pagpapasapasahan niyo lang." Galit na saad ko. "At ano ang gusto mo? Ang lalaking iyon ang magmamay-ari sa'yo?" Galit na galit siya habang sinasabi ang mga katagang yun. "Bakit? Na di virgin?" Hindi niya iyon nasagot nang may balang tumama sa balikat niya. Napaluhod si Montreal at sunod-sunod na dumaing dahil sa bala na natamo niya. Muling ikinasa ni Lacen ang baril niya. Pababa na siya ngayon ng hagdan. "Ginagalit mo ba talaga ako? Wala ka namang sinabi na bawal siyang pagsalitaan ng masama." Galit na ani Montreal. "Bobo ka ba? O sadyang estupido ka lang talaga? Kasali na sa banta ko yun. Ang pwede mo lang itanong sa kanya
kung sasama ba siya sa'yo. Nanggagalaiting ani Laksin. Ayoko, hindi ako sasama Laksin. Ilayo mo na sa akin ng taong yan. Saad ko, tsaka ako tumalikod. Sa sandaling minuto, yakap na ako ni Laksin. Napagitla ako habang hinahaplos niya ang ulunan ko. Akala ko sasama ka na eh. Malungkot ang tinig na aniya. Paano mo naman nasabi? Sa paraan kung paano mo ko tignan kanina. Binitiwan niya ako. Paglingon ko, wala na doon si Montreal. Ang bakas ng dugo niya, nilinis agad ng maid. Hindi ko yata kayang kumain ng ganyan Laksin. Saad ko habang nakangiwi. Hindi kaya naglilihi ka na? Kukurap-kurap na aniya. Napangiwi ako. Kagabi lang yun, napaka-imposible ng pangarap mo. Alam na ni Montreal ang lahat. Tiyak na dadating si daddy mo dito anumang oras. Napatingin ako sa kanya nang guluhin niya ang ulunan ko. Huwag kang mag-alala, wala pa sa bilang ko yung daddy mo. Nasa sa iyo na lamang kung pipiliin mo siyang makasama. Saan niya naman kaya nakuha na siya ang gusto kong makasama? Siguro nga'y malakas talaga yung paniniwala ni Laksin o baka dahil sumagad ang kanya sa bahay bata ko kaya isang buga lang, buntis ka agad ako. Ramdam ko na kasi ang pagbabago sa katawan ko. Isang buwan na ang nakalipas mula nang may mamagitan sa amin. Mula nun, hindi na kami nagtabi. Napag-alamanan ko ding nasa Switzerland si Daddy. Dinalaw niya ang kapatid ko. Good morning. Dinig ko ang boses niya pero nanatiling nakapikit ang aking mga mata. Come on, Elena. Gumising ka na. Aniya habang hinahawi ang buhok sa aking ulunan. Just give me a second please. Akmang bibiling ako nang nasa loko ang bibig ko. Elena, what's going on? Are you okay? Alalang aniya sa akin. Napahawak ako sa kanyang braso. Nakasut na siya at inaalalaya niya ang aking ulo. Napapikit ako ng mariin para sana pigilan ang aking pagsuka. Dumuwal ako kasabay ng paghata ko sa kanya palapit. Nangihina ako lumayo sa kanya habang basa ang aking bibig. Siya naman ay kukurap-kurap habang napapalunok pa. Hindi niya inaasahan na susukahan ko yung suit na suot niya. Dahan-dahan niyang nilingon ang dibdib niya na basa ng suka ko. What's that for? Tila nanghina siya nang tumingin sa akin. Nandidiri ang kanyang ekspresyon pero hindi ko siya nasagot nang ayan na naman ang pag-alsa ng aking sikmura. Mabilis na ako nagtatatakbo papasok ng CR para doon sumuka. Paglabas ko, wala na doon si Laksin. Mukhang okay naman na ako kaya lumabas na ako ng kwarto. Palapit na siya sa akin ng abutan ko. Kailangan niya magpalit ng damit. Ano bang nararamdaman mo? Bakit ka nagsuka? Nag-aalalang aniya. Bagaman nag-positive na ako sa test, wala pa rin kasiguruhan. May nakain lang yata ako masama. Sama ka sa akin sa office? Balita ko, dadalaw doon ang daddy mo. Ayaw mo ba siyang makausap? Laksin, wala pa akong lakas ng loob. Si Xander, may balita ka ba sa kanya? Yumuko siya, tsaka umiling. Halata na ayaw niyang pag-usapan si Xander. Ayaw mo na ba akong pakawalan? Naitanong ko nang nasa daan na kami. Tinanaw niya ako. Si Ambrose ang driver namin at tulad ng ibang tauhan ni Laksin ay nagmistula itong bingi. Handa akong pakawalan ka pero pakiusap. Huwag kang babalik sa Xander na yun. Yun lang ang isinagot niya matapos ay hindi na muling nagsalita pa. Pagdating sa office, naupo ako sa sofang naroon. Ano bang gagawin ko dito? Wala, uupo ka lang dyan at tititigan ako. Kahit sa kaunting panahon, pwede bang ako muna? Malungkot ang kanyang tinig. Sabihin mo, may alam ka kay Xander, hindi ba? Sinilip ko ang reaksyon niya, ngunit mabigat na buntong hininga ang binalik niya sa akin. Bakit hindi mo ako masagot? Elena, please. This is not the right time. Kailan ang right time, Laksin? Kapag mahal na kita? Kapag alam mong hindi na kita iiwan? Laksin, wala to sa kasunduan natin. Sabi mo, anak lang ang gusto mo. Yun din ang akala ko, Elena. Tinanaw niya ako ng puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Pero ngayon ko lang na-realize kung ano talaga yung gusto ko. Gusto na kita. Alam kong hindi yun kasama sa usapan natin. Pero anong magagawa ko? Nagustuhan kita. Minahal kita kahit gusto kong pigilan. Puno ng sensiridad ang tinig niya pero umiling ako. Kung mahal mo ko, hahayaan mo ko, diba? Hahayaan mong sundin ko yung gusto ko dahil doon ako magiging masaya. Hindi ko inaasahan na yuyuko siya. Tanaw na tanaw ko ang pagbagsak ng luha niya at naging napakasakit nun para sa akin. Sanay ako masungit, bossy, at napaka-istrikto niya kaya ganun na lamang ang dating ng pagluha niya sa akin. Oo naman, hindi kita ikukulong. Oras na ipanganak mo yung anak ko, hahayaan na kita. Gusto mo bang bumukod na ng bahay malayo sa akin? Nasa malayo ang paningin niya. Laksin, hindi naman sa ganun. Ayos lang,
Pipilitin kong iwasan ka. Padating na yung daddy mo. Kung gusto mong sumama sa kanya, ihayaan kita. Basta yung anak ko, kukunin ko sa'yo. Ani at saka tumayo. Hahabulin ko pa sana siya pero mabilis siyang nakalabas. Natanaw kong papasok na din si daddy. Gusto kanya makausap. Huwag kang magkakamaling itakas o kaya saktan siya. Kahit ama ka niya, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka, Cardova. Nagbabantang Aniya tsaka naglakad palayo. Anak, sinaktan ka ba ng taong yun? Bungad ni daddy. Bagaman nag-aalala ang pagtatanong niya, wala naman akong emosyon na mababakas sa kanya. Hindi po. Tinuring akong prinsesa ni Lacsin at wala po siyang balak na ipagbili ulit ako sa inyo. Diretsahang saad ko. Siyempre, anak kita eh. Hindi kita dapat bilhin kasi anak kita. Nagsusumamong Aniya. Ngumisi ako tsaka ko siya tinitigan. Anak? Tinuring niyo ba akong anak? Nanggigigil na sigaw ko. You sell me for your dumb ambition. Ginawa niyo akong hayop tapos ganyan kalakas yung loob niyo para i-claim na tatay ko kayo. Anak, makinig ka muna kay daddy please. Stop calling me anak dahil kahit kailan, hindi niyo ako tinuring na ganun at kahit anong pagmamakaawa niyo, hindi na ako babalik pa sa inyo. Now Liv, ayoko makita kayo. Kalimutan niyo na yung lahat tungkol sa akin dahil mula nung ibenta niyo ko, kinalimutan ko na din na may tatay ako. Akmang sasampalin niya ako. Oops, napalingon siya kay Ambrose na naroon sa gilid. I'm watching you. Ngiting Aniya. Lumabas ka na bago pa matapos ang pagbibilang ni Sir Lacsin sa labas. Bahala ka, mahilig pa naman maningil ng buhay yun kahit wala siyang pautang. Malakas na tumawa si Ambrose. You know what? Tama naman si Sir. Huwag kang babalik sa Xander na yun. Mukhang sa lagay niya, tinamaan talaga siya ng walang yang kupido na yun. Tumawa si Ambrose. Mahal ka niya pero si Lacsin yung tao na hindi selfish. Kaya kanyang palayain. Kung ganun, bakit ayaw niya akong pabalikin kay Xander? Dahil nasaksihan niya ang lahat. Narinig niya, nakita't na amoy. Umiling-iling na si Ambrose. Pinaglalaroan ka lang ni Xander. He wanna took your V-card at pagkatapos nun, tsaka kanya iiwan. Hindi yan totoo. Mahal ako ni Xander. Giit ko hanggang sa madinig ko ang buntong hininga niya. Sige, gusto mo bang ihatid kita sa Xander na yun? Parang nagningning ang mata ko. Tumango ako kaagad. Oo, gusto ko Ambrose pakiusap. Sige, papaalam ko kay Sir. Aniya tsaka lumabas. Sumunod din ako. Lilinga-linga ako at tumaasa na makikita ko kaagad si Lacsin hanggang sa marating ko ang conference room. May tinig na nagmumula doon kaya sumilip ako. Parang nanikip ang dibdib ko. Selfish na ba ako nito? Kausap ni Lacsin si Amira at nagtatawanan sila. Nakagat ko yung ibabang labi ko. Kamusta ang buhay mo with your husband? Ngiting ani Lacsin. Maayos naman pero mas maayos sana kung ikaw yung kasama ko. Ngumiti ng mapait si Amira. That means hindi talaga ako para sa'yo. Tawang ani Lacsin. Sana ganyan din ang puso ko sa'yo. Kayang turuan. Sa pagkakataong yun, si Lacsin naman ang ngumiti ng mapait. Gusto ko din kasing turuan yung puso ko na limutin ng babae na alam kong hindi naman ako gusto. Pakiramdam ko, kinain ako ng guilt. Naisandal ko yung sarili ko sa pader kasabay ng sunod-sunod na pag-iyak ko. Si Xander ang gusto ko pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Ba't ako nagsiselo sa kanila kahit wala naman silang ginagawa sa akin? Nadinig ko yung pag-uusap nila pero bakit pa din ako nasasaktan? Alena? Napalinga ako sa nag-aalalang mukha ni Lacsin. What happened? Sinaktan ka ba niya? Aniya pa, tsaka umupo sa tapat ko at isa-isang sinuri ang aking braso. Gusto kong sabihin na itong puso ko ang nasasaktan at siya ang dahilan ng pananakit nun. No, I'm fine. Saad ko tsaka ako tumayo. Natanaw ko si Amira na nakatanaw sa akin. Bakit ka nandito? Yun kaagad ang tanong niya sa akin. Nagpapalitan sa amin ni Lacsin ng kanyang paningin. Para bang wala siyang ideya na ako yung babaeng tinutukoy ni Lacsin kanina. Sasagot pa lang sana ako nang sampalin niya ang pisngi ko. Ikaw ba yung gusto ni Lacsin? Hindi makapaniwalang Aniya. Amira, stop. Wala siyang ginagawang masama. Wala siyang ideya sa nararamdaman mo. Pero nalaman niya, diba? Sana nung nalaman niya, iniwan ka na niya. Sigaw niya sa akin. I can lost all I have. Kaya kong iwan yung asawa ko para sa'yo, Lacsin. Humahanap lang ako ng tiyempo. But Alena is my life. I love her. Kahit pa kasakitan mo yung magiging kapalit nun. Nanlaki ang mata ko dahil hindi ko inaasahan na sasabihin yun ni Lacsin. Paano ko, Lacsin? Akala ko gusto mong kalimutan yung nararamdaman mo dahil sa akin. Dahil gusto mong maging tayo. Nagpapaintinding ani Amira. Are you insane?
Ganun ba kadaming lalaki yung gusto mo? May asawa ka, may anak kayo ni Xander, pati ako gusto mong kunin? Pakiramdam ko, nabingi ako sa sinabi niyo ni Lacsin. Ano? Anong anak? Kinakabahang saad ko pero hinawakan ni Lacsin ang aking braso. Come on, let's go Alena. Aniya pero binawi ko ang kamay ko. Anong anak? Pumadyak ako at doon ko itinuon ang inis ko. Sinong Xander? Hindi naman yun yung Xander ko, diba? Sumagot ka. Saad ko, tsaka ako hinawakan ng kamay ni Amira. Please, sagutin mo ko. Hindi naman si Xander ko yun, diba? Nanginig ako hanggang salamunin ako ng takot. Unti-unting nagbagsakan ng aking luha. Kapatid mo ko, hindi mo magagawa sa akin yun, diba? Maawa ka, Amira. Saad ko, pero hindi siya kumibo. May anak na sila, Alena. Yun yung dahilan kung bakit ayaw kitang pabalikin sa lalaking yun. Aniya, pero malakas sa sampal ang binigay ko sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Alam mo ba kung gaano kasakit? Alam mo din ba kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin? Dinudurog mo ko, Alena. Pinapatay mo ko ng paunti-unti. Nanggigilid ang luha niya matapos ay iniwan kami ni Amira doon. Hinarap ko si Amira. Malakas ko siyang sinampal ng kabilaan. Ang lakas ng loob mong mag-demand sa akin pero mas ahas ka pala. Galit na saad ko. Akmang lalabas na ako nang magsalita siya. Layuan mo si Lacsin. Hiwalay na kami ni Xander. You deserve it pero pasensya ka na. Buntis ako at magkakaanak na kami ni Lacsin. Saad ko tsaka ako siya tinalikuran. Nagmamadali ako lumabas. Balak ko sanang habulin si Lacsin pero si Ambrose na lang ang inabutan ko sa entrance ng building. Nasaan si Lacsin? Umalis na. Gusto daw niyang mapag-isa eh. Binili niyang ihatid kita kung saan mo gustong pumunta. Gusto mo pa bang puntahan si Xander? Umiling ako sa kanya. Pumasok ako sa kotse matapos ay napabuntong hininga. I'm so speechless. Malungkot na saad ko nang pumasok si Ambrose sa loob. Sobrang pinoprotektahan ka ni Sir, kaya sana ma-appreciate mo yun. Hindi niya sinabi dahil ayaw kanyang saktan. Gusto niya ngang palabasin na lang na patay na si Xander. Pero bakit? Bakit niya yun ginagawa? Hindi ko alam kung manhid ka ba talaga o tanga. Pasensya na sa words ko ah. Alam mo, anak din ako ng bilyonaryo pero mas pinili kong maging alalay ni Lacsin dahil sa taglay niyang kabaitan. Oo, wala talagang sinasanto yung taong yan. Lahat kaya niyang isakripisyo para sa mga taong pinapahalagahan niya. Halos best friend ko nang maituring yan. Alam kong wala ka nang mapakailam doon but I'm trying to say na mahal ka ni Lacsin at kahit madurog yung puso niya ay ayos lang, maging maligaya ka lang. Ngayon tatanungin kita kung ididiretso ko yung daan, kay Xander tayo pupunta. Kung ililiko ko naman, kay Lacsin ang tuloy mo. Naguguluhan ako, Ambrose. Matagal niya nang alam na buntis ka. Kung pupunta ka kay Xander, nais niyang i-abort mo yung bata sa tiyan mo. Ayaw niyang madungisan ng kahit na ano yung magiging anak niya. Bukod doon, iniisip ka din niya. Ayaw niyang magdusa ka dahil sa anak niya sa'yo. Ambrose, ihatid mo ko. Tumaas ang kilay niya at hinintay ang aking sasabihin. Kay Lacsin, doon lang siya napangisi matapos ay sumaludo. Good choice, ma'am. Ngiting aniya, dinrive ni Ambrose ang kotse hanggang sa makarating kami sa isang resto bar. Go and find him. I'm sure matutuwa siya sa'yo. Ani Ambrose, bumaba siya sa kotse matapos niya akong pagbuksan. Dahan-dahan ako naglakad papasok. Amoy na amoy ko yung halimuyak ng mabahong alak. Dahil sa pagbubuntis ko ay mas naging sensitive ang ilong ko. Nakasalo sa ilong ko yung kamay ko habang palinga-linga. Natanawan ko si Lacsin na nasa isang mesa at nagiinom. Walang katabi na kahit na sino. May akmang space pa nga para hindi siya malapitan ng mga tao. Humakbang ako palapit sa kanya. Hindi ako kumibo hanggang sa makita niya ang aking paanan. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at tinanaw niya ako. Alena? Kinusot niya ang mata niya para siguraduhing narito ko. Lacsin, nahihiyang sambit ko. God, aniya matapos ay kinabig ako't niyakap. Mabaho dito, bakit ka pumasok? Naiinis na aniya. Kinuha niya ang wallet niya sa bulsa at nilapag ang 5,000 matapos ay hinila niya ako palabas. Paglabas namin ay wala na doon si Ambrose. Nandito ka ba para magpaalam? Aniya habang pinagmamasdan niya ako. Lacsin, I know. Aniya matapos ay niyakap akong muli. Tinapik-tapik niya ang likod ko. Kung diyan ka sasaya, masaya na din ako. Lacsin, mahirap ipaliwanag. Ayokong isipin mo dahil sa nalaman ko kaya ako ganito. Hindi ko na alam sa sarili ko kung sino ba talaga ang mahal ko. Gulat niya akong binitiwan. What do you mean na hindi alam?
Naguguluhan nga niya, ang mata niya naghahanap ng sagot. Laksin, gusto ko manatili sa tabi mo. Napakurap siya, nakatitig lang siya sa akin kasabay na ng gilid ang kanyang luha. Laksin, ayoko mangako dahil naguguluhan pa ako. Nagulat ako nang yakapin niya ako matapos ay paulit-ulit niyang hinaplos ang likod ng buhok ko. Okay lang na magaluhan ka, ayos lang, at least kahit konti may pag-asa na ako. Okay lang na hindi mo pa alam yung sagot, basta wag ka lang mawala sa akin, Alena. Emosyonal na aniya, kasabay nun nang gumalaw ang balikat niya, senyales ng kanyang pag-iyak. Handa akong magantay sa'yo, Alena. Sorry kung sinubukan ko pang itago sa'yo. Alam mo nang buntis ako? Tanong ko sa kanya. Tumango siya pero hindi niya pa din ako binibitiwan sa pagkakayakap. Hindi na yun mahalaga. Mas mahalaga ka, Alena. Buntis ka man o hindi, okay lang. Laksin, kumalma ka. Bumitaw ako sa yakap niya matapos ay tinanaw ko ang luhaan niyang mata. Bakit mo iniiyak ka ng isang gaya ko? Kung tutuusin, sa yaman at itsura mo'y masigit pa sa akin ang magkaka-interes sa'yo. You are my everything, Alena. Wait, I'll call Ambrose to catch us. Tipid lang akong umiti habang kinakausap niyang assistant niyang si Ambrose. Ilang minuto bago siya dumating hanggang sa makarating kami sa mansyon ni Laksin. Nakakapanibago dahil hindi na sila nag-usap ni Ambrose. Kahit nakainom si Laksin, ako pa yung inaasikaso niya. Ipagtitimpla kita ng gatas para kahit papaano makatulog ka ng maayos. Suhestyon niya. Tumango lang ako bago tumuloy sa kwarto ko. Nag-half-bath ako. Pahiga na ako nang mag-ring ang aking cellphone. Mula sa unregistered number ang tawag pero sinagot ko pa din yun. Alena, unang pagtawag pa lamang sa pangalan ko, alam kong si Xander yun. Alena, come back to me please. Aniya pa sa linya pero hindi ako nakapagsalita sa halip, pinatayan ko siya. Sakto nang bumukas ang pinto, pumasok si Laksin, dala ang gatas sa baso. Why did you end up your call? Is it Xander? Ayos lang kung gusto mo siyang kausapin. Wala pa akong titulo para pagbawalan ka. Pero oras na sabihin mong mahal mo na ako, wala na makakalapit sa'yo. Aniya matapos yumuko at hinag ka ng noo ko. Matutulog na ako, tinamaan ako ng alak. Sana ikaw din, tamaan sa akin. Ngiting biro niya bago ako tinalikuran. Laksin POV. Nahiga ako sa kama ko. Gusto ko sana siyang makatabi sa pagtulog pero alam ko naman siyang hindi papayag. Isa pa, baka maaga akong mamatay sa selos. Tinoon ko sa kisame ng kwarto ang aking mata. Hindi sumagi sa isip ko na magkaka-interes pala ako sa kanya ng ganito kalala. Hindi ko nga alam kung kailan ko naramdaman ang espesyal na feelings ko na to sa kanya. Ilang oras na akong paikot-ikot sa kama ko pero hindi talaga ako makatulog hanggang sa makadinig ako ng pag-ingit ng pinto kaya tumingin ako sa pinto. Alena? Napabangon ako nang pumasok siya sa kwarto ko. Hindi ako makatulog, Laksin. Kung pwede sana, dito na lang ako matulog. Napalunok ako. Tatanggi pa ba naman ako? Oo naman, sa sofa na lang ako kung ayaw mo nang may katabi. Saad ko pa pero umiling siya. Malawak naman ang kama ko. Pang-apat na tao nga ito kung tutuusin. Gusto lang kitang makatabi. Nahiga siya kaya gumilid ako sa kanan at siya naman ay sa kaliwa. Pareho kami nakatingin sa kisame. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko. Laksin, paano kung hilingin kong isara mo yung subastahan na pag-aari mo? Gagawin mo ba? Oo, hanggat kaya kong ibigay sa'yo gagawin ko. Gusto kong lumayo dito at kalimutan ng nakaraan ng buhay ko, Laksin. Handa ka bang sumama sa akin? Nagulat siya nang hilahin ko siya palapit sa akin. Magkatapat ang mata namin at bakas na bakas ang kaba sa mata niya. Kung ihilingin ko bang makuha ka ulit, ibibigay mo ba? Lakas loob na tanong ko pero siya na ang kusang umabot sa aking labi. Alam mo ba kung bakit ako umiiyak kanina? Hindi ako sumagot at hinintay ko lang na magsalita siya dahil nagsiselos ako habang nagtatawanan kayo ni Amira. Masamang pagselosa ng sarili, Alena. Tumatawa kami dahil kinukwento kita sa kanya. Hindi ko lang binanggit ang pangalan mo. Kinurot ko ang pisngi niya. Nagulat ako nang bumangon siya at sinakin ako sa ibabaw kasabay ng daluhan niya ang leeg ko. Lalaki ako pero nakakatirik din pala ng mata. Mabilis ko siyang inikot pahiga. Hindi ko pa natatanong kay Sanchez kung ayos lang ang posisyon na yun. Baka makasama sa anak ko. Hayaan mo kong maghirap, Alena, para bigyan ka ng ikaliligaya mo. Hayaan mong sambahin kita ngayong gabi, Alena. Sad ko pa pero hindi na siya nakapagsalita nang simulan ko na siyang halikan kasabay ng matitinding pag-araro na naman sa kanya.
Wala akong madinig kundi ang halinghing ni Alena ng gabing yun na lalong nagpagana sa akin. Sa ganoong paraan, para bang may relasyon na din kami. Ang bawat paghalik ko ay tinutugunan niya, hindi tulad nung una na naiilang pa siya sa akin. Ang bawat pagbayo ko ay malambing niyang tinig ang nadidinig ko. Diyos ko naman, manganganak na nga si Alena, ako pa yung ipinasundo mo. Reklamo ni Sanchez pagdating sa bahay. Nasa New York na pili ni Alena magstay malayo sa daddy niya, pati na sa ate niya at sa Xander na babaero na yun. Wala akong tiwala sa mga doktor dito, no? Nakangusong saad ko nang batukan niya ako. Walang tiwala o siloso ka lang? Sinagot ka na ba? Subukan niyang umatras. Hindi pa lumilinaw yung ihi niya. Bubuntisin ko na siya kaagad. Ano ba? Magkwentuhan na lang kaya kayo dyan. Galit na sigaw niya. Napakamot ako sa batok. Papunta na kami. Ikaw kasi yung daldal mo pa eh. Kinagagalitan ko si Sanchez. Naiwan ako sa labas ng kwarto. Ayaw din naman kasi ni Sanchez na nasa loob ako dahil baka mapatay ko pa daw siya oras na makita ko mahirapan si Alena. Paano? Magpapaalam na ako. Tapos na ang gampanin ko. Tingin ko balak mo nang lumagay sa tahimik na buhay. Wika ni Ambrose. Tinapik niya ang likod ko. Pinasara ko na kasi ang lahat ng subastahan. Iniwan ko na din halos kay Ambrose ang lahat dahil gustong mamuhay ng tahimik ni Alena. Basta, ingatan mo lahat ng binigay ko sa'yo, lalo na yung mga tauhan ko. Sana dalawin mo pa din ako paminsan-minsan. Ngumiti siya tsaka ako pinikitan. Pinanood ko ang pag-alis niya hanggang sa madinig ko ang malakas na palahon ng baby kaya nabalik ang atensyon ko sa pinto. Kaagad kong binuksan ang pinto at doon ay pumasok. God! Halo-halo ang nararamdaman ko. Saya, takot at pangamba. Saya dahil sa wakas, nakita ko na yung anak ko. Takot dahil sa kaligtasan ni Alena at pangamba kung magiging mabuting ama ba ako sa kanya, lalo't hindi ko naman naranasan na magkaroon ng ama. Laksin, humihilab pa yung tiyan ko. Ngiwing ani Alena. Ha? Anong gagawin ko? Natatarantang saad ko. Hindi pa tapos linisin ni Sanchez ang anak ko nang ibigay niya yung sakin. Sige, iri mo. Push, Alena. Ani Sanchez. Napakapit sa braso ko si Alena. Sa lagay namin, parang ako yung nanganganak. Sumasabay din ako sa bawat pag-iri na Alena. Awang-awa ko sa kanya habang ginagawa ang pag-iri. Halata na wala siyang lakas. Hanggang sa madinig ko pa yung isa pang iyak ng sanggol na nailabas muli ni Alena. Alena POV. Grabe, ano bang posisyon ang ginawa niyo at kambal pa yung naging anak niyo? Natatawang ani Doc Sanchez. Nasa tabi ko na ang dalawa kong baby habang si Laksin naman ay nakaupo sa upuan malapit sa kama na hinihigaan ko. Hawak niya ang aking kamay. Thank you so much dahil ligtas ang mag-iina ko. Saad ni Laksin, napatawa naman ng dalaga niyang kaibigan. Naman, maarting anito. Alam kong kayang-kaya mo kong barilin oras na may nangyari kay Alena. Para sa na lang yung pag-iyak mo ng mga nakaraang buwan, hindi ba? Tumawa ito tsaka umirap. Sige na, tawagan mo na lang ako kung may emergency. Mauna na akong bumalik ng bansa. Paalam niya, pasado 4:00 ng madaling araw. Nariyan sa labas si Ambrose. Palagay ko'y maaari ka naman niyang ihatid. Sino? Yung ma-attitude mong alalay? Ngiwing aniya, napatawa ko ng kaunti. Kung silang magkakatuluyan ni Ambrose, ay ano na lamang kaya ang kanilang kwento? Isang maarte at isa namang makatang binata. Napailing ako sa sarili kong naisip. Hinatid sandali ni Laksin sa labas si Doc pero kaagad din siyang bumalik. Okay ka lang? Wala bang masakit sa'yo? Nag-aalalang aniya. Hinaplos niya ang noo ko pataas sa ulunan ko. Ngumiti ako tsaka umiling. Tinitigan ko siya matapos ay nakagat ko yung ibabang labi ko. Hindi ko inaasahan na magiging emosyon ako. Kasabay nun na tumulo ang aking luha. Hey, what's wrong? May nararamdaman ka ba? Tatawagin ko si Sanchez. Alalang aniya pero umiling ako habang patuloy sa pagpatak ang aking luha. Masaya lang ako, Laksin. Pumiyok ako dahil sa matinding emosyon na kumawala sa aking dibdib. Masaya ako na hindi mo ko sinukuan sa gitna ng pagtataboy ko sa'yo. Ang isang gaya ko, hindi deserve ang isang tulad mo. Shh, no, don't say that. Aniya, matapos ay hinag ka ng aking noo. Wala nang ibang babae na deserve ako, ikaw lang. At wala na din akong babaeng gustong mahalin bukod sa'yo, Alena. You are the most precious I have. Napaka-special mo, lalo't 2 supling ang binigay mo sa akin. I'm sorry, Laksin. Masyado ko nabulag. Hindi ko naramdamang ikaw na pala ang mahal ko. Akala ko siya pa din dahil sanay ako nandyan ka pero hindi na pala. Matagal na pala ako nag-move on habang minamahal kita. Siguro kaya hindi ganun kasakit nang malaman kung may relasyon sila ni Amira.
Huwag ka na mag-isip, kahit gaano kalaki pa yung pagkakamali na yan, mamahalin pa din kita, Alena. Ganon ang epekto mo sa akin, ganon kita kamahal. I can give up everything just for you. Lumapit siya sa akin, matapos ay ako hinalikan. Binaling niya sa 2 baby namin ang kanyang atensyon. Axen Lux and Alex Shine will be their names, mahal ko. Sila ang magiging tagapagmana ko, kaya sisiguraduhin kong tatatak sa mundo ang magiging pangalan nila. Ngiti nga niya habang nilalako ang kamay ng mga anak namin na mahimbing na natutulog. And you'll be our queen forever. Pagsisilbihan ka namin ng 2 prinsipe mo. Bulong niya sa akin. Mahirap talagang hulaan ang magiging takbo ng ating buhay. Hindi ko inasahan na isusuko lahat ni Laxen sa isang iglap ang lahat. Nalaman kong pinasara niya ang subastahan niya tulad ng hiling ko. Iniwan niya yung organization na pinapatakbo niya at ipinagkatiwala yun kay Ambrose. Kung minsan, dinadalaw-dalaw naman siya ng kaibigan niyang yun. Isang company lang ang itinira niya at binigay lahat kay Ambrose. Well, sa kanya pa din naman ang kita nun. Ang kaibahan lang, hindi na siyang nag-handle. Hello, napagod ka ba? Ani Laxen nang makauwi siya mula sa company niya dito sa New York. Yung mga bata, hinalikan niya ang noo ko. Ibinaon niya yung baba niya sa aking balikat. Naglalaro sa taas, kanina ka pa nila hinahanap. Ang dami kong meetings, I'm sorry. Hinawakan niya ang bewang ko matapos ay nilak ang pinto. 5 taon na kaming kasal ni Laxen. Sawa na kami sa pagiging mayaman at open sa mga tao. Kaya naman talagang private wed lang yung pinili namin, yung kaming 2 lamang. Hindi ko na din pinakikibalitaan si Daddy. Si ate naman na iniwan din ng asawa niya matapos malaman na hindi pala nito ang batang pinapalaki niya. Sa aming lahat, ako ang pinakaswerte. Bagaman binenta ako ng sarili kong ama, naging masaya naman ako sa piling ng lalaking sumagip sa akin. Si Ambrose na ngayon ang nagbabantay kay Montreal. Siguro kahit tumanda ako, gugustuhin pa din ako nun, pero hindi ko naman siya masyadong inaalala dahil binabantayan ni Ambrose ang pagpunta niya dito, kaya hindi siya makakalapit sa amin. Inalalayan ako ni Laxen paakyat ng hagdan papunta sa mga anak namin. Naroon si Axen at Alex, parehong abala sa kanilang paglalaro. Malalaki na din sila, 6 na taon na. Dad! Sabay na tawag nila sa daddy nila. Patakbo nila itong niyakap. Na-miss ka po namin. Ang tagal niyo pong umuwi. Ani Axen ang panganay namin. Yeah, kanina po namin kayo iniintay. Binati mo po ba si Mami? Sita ni Alex. Tinanaw ako ni Laxen. Nagtatanong ang mga mata niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Huwag mong sabihin na nakalimutan mo. Nagsusungit na saad ko. Ang alin? Tatawa-tawa nga niya kaya lalo ako nainis. Love! Galit na sigaw ko na kinatawa niya na naman. Mga alis ako nang hawakan niya ang aking pulsuhan. Hinila niya ako patungo sa bintana sa kwarto nila Alex. Binuksan niya yung bintana na nasa gawing likod. Matapos ay bumilang ng 3 kasabay noon ng pagsabog ng usok at fireworks sa kalangitan. Happy anniversary! Bati niya tsaka hinalikan ang aking pisngi. Nagtatalo na yung 2 kasabay nung umilaw yung likod ng bahay namin at naroon ang malaking handaan. Naroon si Ambrose at kumakaway. Kahit na simpleng buhay lang ang gusto mo, hindi ko naman lilimutin ang mga mahalagang okasyon na gusto mo. Aniya sa akin, iginiya nila akong 3 pababa sa handaan na yun. Tama nga ang sinabi ni Laxen, sa nagdaang taon, reyna talaga kung ituring nila ako mag-ama. Hindi nila hinahayaan na makaramdam ako ng lungkot. Kahit sa mga anak namin, palaging ibinibili ni Laxen na pasayahin ako kapag wala siya. Naroon ang ibang tauhan ni Laxen, pati na si Doc Sanchez na kasintahan na ngayon si Ambrose. Let's go, mabilis lang to. Ngayong anniversary natin, sisiguruhin ko mabubuo ko yung prinsesa natin. Tatawa-tawang bulong niya sa akin na aking kinairap. Ngayon ay ako naman ang magkiklaim. Laxen is my everything. I can give up all I have para sa kanila ng mga anak namin. Masaya ako na ako yung napili niyang magdala ng 2 kambal na anak niya.